Mainit-init na balita, Duterte inaresto na, hindi lingid sa kaalaman ng lahat, na si Duterte ay kilala sa kanyang maaanghang na salita at walang prenong bibig, matapang at walang inuurungan. Kung kaya't hindi maiwasang madami siyang makabangga at masagasaan. At isa sa pinakabinabato na isyu sa kanya, ay ang kanyang kampanya kontra droga, kung saan isinasaad ng kanyang mga kritiko na ang war on drugs ni Duterte ay madaming nagawang paglabag sa karapatang pantao. At sa pagkakaaresto kay Duterte panigurado akong isa sa pinaka-natuwa dito ay si Antonio Trillanes. Kilala si Trillanes bilang isa sa numero 1 kalaban at kritiko ng Duterte administration, at isa si Trillanes sa mga nagsampa ng kaso laban kay Duterte sa ICC. Ilang buwan na ang nakakalipas ay naging mainit ang politika sa Pilipinas. Dulot ng pagtabang ng relasyon ng mga Duterte at Marcoses. Ilang sesyon ng hearing ang naganap na tumatalakay sa kredibilidad ng mga Duterte nung panahon ng kanilang paninilbihan. Nagbatuhan ng mga isyu at mga maanghang na pahayag ang mga Duterte at ang mga kalaban nito, at muntik pa itong umabot sa pisikalan. At ngayon nga ay naganap na ang kinatatakutan ng mga Duterte supporters, dahil sa pagdakip at pagbasa ng Miranda rights kay Rodrigo Duterte. Si Rodrigo Duterte, ang dating Pangulo ng Pilipinas, ay naaresto sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, noong Martes 11 ng Marso taong 2025, matapos siyang makabalik mula sa kanyang pagbisita sa Hong Kong. Ang pag-aresto ay ginawa ng Philippine National Police PNP, sa bisa ng isang warrant of arrest mula sa International Criminal Court, ICC dahil sa mga alegasyon ng crimes against humanity. Ayon sa ulat, ang ICC ay naglabas ng warrant of arrest para kay Duterte dahil sa kanyang umano'y pagkakasangkot sa mga extrajudicial killings at iba pang mga krimen laban sa sangkatauhan sa panahon ng kanyang pamamahala bilang Pangulo. Ang mga krimen na ito ay kasama ang mga pagpatay sa mga taong may kaugnayan sa droga, na tinatawag na war on drugs, ni Duterte. Matapos ang pag-aresto, si Duterte ay dinala sa Villamor Air Base para sa medikal na pagsusuri. Ang kanyang mga abogado at taga-suporta ay nagprotesta sa pag-aresto, na tinuturing itong abusive at hindi makatarungan. Ang pag-aresto kay Duterte ay nagdulot ng malawakang reaksyon sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ang mga taga-suporta ni Duterte ay nagprotesta sa pag-aresto, habang ang mga kritiko nito ay nagpapahayag ng kanilang pagkatuwa dahil isa daw itong tagumpay at hustisya sa mga naging biktima ng war on drugs. Ikaw, naniniwala ka bang may kasalanan si Duterte? Tama ba ang naging proseso sa ginawang paghuli sa dating Pangulo ng Pilipinas? Mag-comment at ipahayag ang iyong opinyon ukol sa bagay na ito. Follow me and subscribe for more videos like this. Thank you.